formula. Helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Here are top 3 reasons why you should get your hands on MX3 capsule. 1. It has alpha, beta, and gamma mangosteen. 2. It's cholesterol and fat-free. 3. MX3 is proudly Pinoy made and has garnered multiple international awards. So what are you waiting for? Dito ako sa tested and proven ko na. MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm, Fab, Con, bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fab Con. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Beauty tips para sa mga busy nanay. Alamin. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Kahit nanay na, huwag pa rin kalimutan ang sarili. Kaya naman, sa kabila ng pagiging busy at pagiging ilaw ng tahanan, narito ang ilang beauty tips. Una, pagdating sa pagbili ng beauty products, pumili ng mga may dual purpose na produkto. I-considera rin ang pagkaroon ng isang low-maintenance haircut. Hindi na matrabahong ayusin. Bukod pa riyan, panatilihin din ang kalinisan ng katawan, kumain ng masustansyang pagkain at magsuot ng komportableng damit.
At syempre, ang pinaka-practical na beauty regimen, ugaliing uminom ng tubig to stay hydrated. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Time mo, sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time. RH Break Time. Break Time. Magandang hapon po. Thank God it's Friday.
Isa pang edisyon ng programang Break Time. Inyo pong lingkod mga kaibigan, sina Ray Sibayan, sa ngalan po nila kay Mayor Deo Macalma. At sa ngalan po ni Miss Thea Petro Corpus, ako po si Jackie Resio. RH Break Time. Sa atibong headlines, presyo ng petrolyo, asahan daw po ang dagdag bawas. Sa susunod na linggo, diesel may asahang pagtaas. Presyo naman ng gasolina may katiting na rollback. Bagong natural gas reservoir sa Palawan, binababantayan ni Pangulong Bongbong Marcos. PCG nag-deploy ng mga barko at air assets. RH Break Time. Pagbasa naman ng demanda kay dating Senador Bong Revilla na pornada, ipinagpaliban sa February 9. Senador Bato de la Rosa hinamon sa Kamara na mag-resign na. Ethics complaint kasadong iharap ni dating Senator Trillanes. RH Break Time. Dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte abay may birthday wish daw po kay Senador Bato de la Rosa. Ang sabi niya, magpakatigas ka na parang bato. Akala ko magpakabato ka. Pakabato ka. Dating Congressman Zaldico handang tumestigo sa impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos ayon kay dating Congressman Mike Defensor. RH B-Box. Inalerto po ang mga residente ng Sultan Kudarat sa tinawag na earthquake sequence doon. Abay nakapagtala raw po ng higit sa 700 mga pagyanig mula pa nung Lunes. Benteng bigas pinalawak pa sa Aklan, higit 85,000 na residente makikinabang ayon sa Department of Agriculture. RH Mga sundalong mamalengke lang sana sa Munay, Davao del Norte, abay biglang pinaulanan ng bala. Inambus. 4 ang patay, 1 ang sugatan. Tricycle at bus nagsalpukan sa Oriental Mindoro, 2 ang patay. Nako. RH Break Time. Sa ating pong mga balita, nakaumang po ang dagdag bawa sa presyo ng petrolyo sa susunod na linggo. Ayon po kay Assistant Director Rodela Romero ng DOE Oil Industry Management Bureau, posibleng tumaas ang humigit kumulang sa 80 centavos ang bawat litro ng diesel, habang humigit kumulang naman sa 45 centavos ang posibleng pagtaas naman sa bawat litro ng kerosene. Ang gasolina naman ay maaari daw pong mag-rollback. Napakalaki to, Miss Jackie O. Magkano po? Napakalaki. Gaano kalaki? Humigit kumulang sa 5 sentimos. Ang laki. Nakabawasan sa bawat litro po ng gasolina. Kabilang po sa mga binanggit na dahilan ni Romero ang trade tension sa pagitan ng Amerika at European Union. Gayon din ang optimismo sa demand ng China. Matapos daw po ang mas mataas kaysa inaasahang GDP nito at mas malakas na outlook para sa kanilang crude consumption. Samantala, iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mahigpit na pagbabantay sa Malampaya East 1 o MAE-1 para masiguro ang seguridad ng mahalagang energy facility ng bansa. Bilang tugon, nag-deploy ang Philippine Coast Guard ng isang 97-meter offshore patrol vessel, 2 44-meter patrol vessel at aerial assets para sa tuloy-tuloy na pagbabantay sa lugar. Ayon sa PCG, layunin ng direktiba ng Pangulo na tiyaking protektado ang MAE-1 dahil sa kahalagahan nito sa energy security at national interest ng Pilipinas. Matatanda ang isang bagong natural gas discovery ang Malampaya East 1 na matatagpuan 5 kilometro sa silangan ng umiiral na Malampaya Field. Tinatayang naglalaman ito ng 98 billion cubic feet ng gas o katumbas ng higit kumulang 14 billion kilowatt hours ng kuryente kada taon. Sana hindi tayo maagawan yan, ha? Baka biglang may aligid dyan. Oo nga, lakay. Na may mga barko yung nakasulat mga Chinese character. Kaya nga pinababantayan na lakay. Delikado. Kasi dapat talaga hindi na malapit. Alam
Alam mo, yan ang target ng China. Kaya pinipilit na makuha ang teritoryo natin sa West Philippine Sea dahil mayaman tayo. Maraming natural resources ang ating bansa. Lalo na yung natural gas na yan. Ha? Kaya dapat pinupunta ng malaki ang Philippine Coast Guard sa ng Philippine Navy. Ha? Oo. Ayan. Hindi yung nagmumukha tayong medyo kawawa kasi. Lalong-lalo na pag medyo pinagdikit mo lakay Hindi naman tayo kailangang manlaban. Pero ano lang tayo, dumepensa lang tayo ng konti-konti lang. Tama. Samantala, hindi rin nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na umabot sa 60 pesos ang palitan ng piso kontra dolyar dahil po sa negatibong epekto nito sa ating ekonomiya. Ayon po kay Palace Press Officer Jose Claire Castro, sa pananaw ng Pangulo hindi magiging maganda kung patuloy na hihina ang halaga ng piso dahil mas hindi ito papabor sa halaga ng ating national currency. Dagdag pa ni Castro, ang posibleng pagtaas ng exchange rate sa nasabing antas ay makakapekto daw po sa buong Pilipinas at kabuang ekonomiya at utang ng bansa. Dahil po kapag umabot sa 60 pesos ang palitan ng piso kontra dolyar, abay syempre, tataas din ang halaga ng ating utang. Itinakda naman ng Korte Suprema sa Abril ang oral arguments kaugnay ng mga petisyon na kumekestyon sa ilang probisyon ng 2024 hanggang 2026 General Appropriations Acts. Ayon sa Korte Suprema, idaraos ang oral arguments sa April 8 at April 22 sa Supreme Court Session Hall sa Baguio City. Bago ito, magkakaroon muna ng preliminary conference sa February 4 bilang paghahanda sa pagdinig. Isa sa mga petisyon ay inihain ni na Edsel Lagman, Gabriel Bordado Jr., Mojiv Hataman, Aquilino Pimentel III at Pantaleon Alvarez na komisyon sa 449.5 billion pesos na pondo na umano'y insertion sa 2024 GAA sa pamamagitan ng Bicameral Conference Committee. May hiwalay ding petisyon ng Filipinos for Peace, Justice and Progress Movement Incorporated kaugnay ng mga amyenda sa special accounts at iba pang appropriation sa 2025 GAA. Samantala, kinu-question naman ni na Edgar Erice at Laila De Lima ang unprogrammed appropriations sa 2026 GAA. RH Break Time! Samantala naman ipinagpaliban muna ng Sandigan Bayan ng arraignment ng dating senador na si Bong Revilla at anim niyang kapwa-akusado sa kasong malversation kaugnay ng manoy 92.8 million pesos na ghost flood control project sa Pandi, Bulacan. Ayon po sa Sandigan Bayan 3rd Division, kinailangang i-defer ang pagbasa ng demanda dahil sa dami daw po ng mga nakabimbin na mosyon ng mga akusado na kumukwestiyon sa merito ng kasong iniharap laban sa kanila na kinakailangan pang desisyonan. Itinakda naman ng korte ang bagong petsa ng arraignment o pagbasa ng sakdal sa February 9, alas 8:30 ho ng umaga. Samantala, tinatasan din ng Sandigan Bayan ng mga abogado ng mga akusado na isumite ang lahat ng kanilang mosyon hanggang January 26 habang maghahain naman ng komento ang panig ng prosekusyon sa January 28. Sa kaugnay na balita, dinefer o ipinagliban din ng Sandigan Bayan 4th Division ang arraignment ni na dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. at 5 pang kapwa-akusado sa kasong graft kaugnay ng umano'y 92.8 million pesos na ghost flood control project sa Pandi, Bulacan. Ito ay matapos pagbigyan ni Sandigan Bayan 4th Division Chairperson at Associate Justice Michael Musngi ang mosyon ng kampo ni Revilla at iba pang akusado na magtakda muna ng panibagong petsa ng arraignment. Naghain ang mga akusado ng motion to quash the criminal information at iginiit na hindi umano sapat ang mga alegasyon upang makabuo ng kasong kriminal. Samantala, nagpasok ng not guilty plea ang isa sa co-accused ni Revilla na si dating DPWH Bulacan 1st District Engineer Emilita Huat. Itinakda naman sa February 9 ang arraignment ng iba pang akusado sa nasabing kaso. RH Break Time! Samantala naman, personal pong i-inspeksyonin ng Sandigan Bayan 3rd Division ang male dormitory sa New Quezon City Jail sa Payatas. Ibig sabihin, dito pa rin ikukulong sina dating Senador Bong Revilla
At iba pang sangkot sa manumalyang 92.8 million pesos na flood control project sa Bulacan. Habang pending pa rin ang apela ng kampo ni Revilla na siya ay mailipat sa PNP Custodial Facility. Natili naman ang dating senador sa 7-day quarantine bilang bahagi daw po ng standard health protocols para sa mga bagong salta. Bagong salta sa naturang bilangguan. Naharap sila sa kasong graft and malversation of public funds through falsification of documents. Sa iba pang balita, dapat mag-resign na lamang sa pagkasenador kung walang balak lumantad si Senator Ronald Bato de la Rosa. Ito ang naging hamon ni House Assistant Minority Leader at Kabataan Party List Representative Rene Co sa halos 2 buwang absent ng senador. Ayon kay Co, hindi na dapat pinususweldo ang mga tumatakas sa pananagutan. Dagdag pa ng batang mambabatas, mahal lamang ni Bato ang kanyang sarili at hindi ang Pilipinas. Taliwas sa lagi nitong depensa. Una na rito, nagparamdam ang senador sa kanyang 64th birthday at sinabing, "I am alive and well and awaiting justice." Matatandaang nagsimula ang pagliban nito sa Senado matapos ang binitawang pahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla tungkol sa nakaambang warrant of arrest. Maghahain daw po ng ethics complaint si dating Senador Antonio Trillanes IV laban po kay Senador Ronald Bato de la Rosa dalaman sa manay patuloy nitong hindi pagpasok sa Senado. Ayon po kay Trillanes, pinupunduhan ng gobyerno ang opisina ni de la Rosa kahit walang malinaw na dahilan sa hindi pagdalo sa mga sesyon na may tuturing umano na dereliction of duty. Si Senador Bato ay hindi na dumadalo sa mga plenary session ng Senado simula November 2025 matapos ay bunyag ng Ombudsman na may arrest warrant na ang senador. Unang sinabi ni Interior Secretary John Vic Remulla na pinaniniwalaang nasa Davao ang naturang senador. Magpakatigas ka na parang bato. Ha? Magpakatigas ka na parang bato. Ito ang ang birthday wish ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kay Senator Bato de la Rosa. Sa isang panayam, sinabi ni Vice President Sara Duterte na nakausap niya ang kanyang ama at nagpaabot ang dating Pangulo ng pagbati kasabay ang mensahe sa Senador na magpakatigas ito na parang bato. Matatanda ang una nang umugong ang umano'y arrest warrant kay Senator Bato mula sa International Criminal Court o ICC dahil sa gera kontra droga sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. RH Break Time! Standby pa rin po sa iba pang mga malalaki mga balita sa programang Break Time. Haba kayo po ay nagbe-break time. Ano bang paborito mong pang-break time, Miss Jackie? Pandesal. Pandesal? At Wow. kape. Wow. Ang naalala ko, masarap na pang-break time. Banana Q. Oo nga. Saka kamote Q. Ha? Tapos si... Yung turon lakay. Yan. Turon. Nakagutom naman. Oo, tapos meron bang magpapadala dyan ng turon? Tapos Naka naman yung mga nagbe-birthday po. Baka naman, ha? Yung mga nagbe-birthday po dyan, ha? Baka naman. Saka samahan mo ng brewed. Brewed na kape. Brewed. Sabi nila kay Deo, brewed. Brewed. Freshly brewed. Freshly brewed. Ayan. Uy, nako, sa ating pa rin mga kababayan, dyan sa may area ho ng Sultan Kudarat, po? Abay, mantakin mo, nasa 700 na pala yung mga pagyanig dyan. Oo, lakay. Aftershocks ba? Wow. Kumbaga? Kombinasyon to nung mahihina hanggang sa may kalakasang pagyanig. Abay, nangangamba tuloy sila. Baka daw magkaroon ng mas malakas pa na lindol. Naku, wag naman sana, Lord. Po? Pero ang sabi ng PHIVOLCS, abay, maging alerto pa rin anytime kapag may mga ganyang mga pagyanig sa kanilang lugar. Yan ay tinatawag nilang earthquake sequence. Ay, ganun pala, ha? Siguro yung paggalaw ng tinuturing na meron trench. May trench daw doon sa lugar. Cotabato Trench ba yun? Pero sa kabilang banda naman, sasabi, maganda rin yung ganyan na may mga mahina para maiwasan na magkaroon ng mas malakas na lindol. Oo, kasi nakakatakot din na kayong parang sumisingaw. Tapos biglang, bigla na lang na... Sumisingaw yung pressure mula sa ilalim ng lupa.
Samantala naman, naku naman no, buti pa mga taga-Aklan. Sa bagay, malawak na po ang pagbebenta ng benteng bigas. Diyan po sa Aklan, abay libo-libong mga residente po ng Aklan ang nakikinabang na raw po sa kanilang benteng bigas. Ang masaklap naman sa isang balita, abay mamalengke lamang yung mga sundalo, lakay. Diyan sa Maymunay, Davao del Norte. Abay bigla silang pung. Pinagbabaril. Sunod-sunod. Ano ba naman yan, no? Ayun, 4 ang patay. 1 ang sugatan. Nakikiramay po tayo. Ano po? RH Break Time! Babalik pa rin po mga kaibigan ng programang Break Time. Inyo pa rin po mga lingkod, sina Ray Sibayan At Jackie Resho. para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Pilipinas ang oras alas 4:32 ng hapon. Ang oras na yan ay hatid sa... Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3. Hi, this is Dr. Edwin Bien. Kumusta yung pag-ihi nyo? Masakit ba? Napunan nyo kung klaro yung ihi o baka ito mabula? Kumusta rin yung balat po ninyo? Napupunan nyo ba kung naninilaw kayo? Yung mata po ba ninyo naninilaw din? Mga senyales kasi ito ng cellular damage. Alam nyo kasi yung ating kidneys, ang ating liver, pati na rin yung ating ibang organs, nada-damage po yan dahil sa environment natin na may mga toxin, yung mga kinakain din natin na hindi masustansya, yung mga iniinom natin na naglalaman ng kung ano-anong kemikal. Of course, in the long run, maaaring makasira ito. Yung cellular damage ay dapat po nating iwasan. Alam nyo, mahirap magkasakit, magastos, lalo na kung tayo ay mapapadialysis, maoperahan o mailalagay sa ICU. So it is very important na aalagaan natin ang ating katawan. Huwag nating hintayin na tayo ay magkakasakit kung kailan natin iinumin ang mga preventive medicine. At para sa akin, maganda po ang inyong hanapin ang ating MX3 Plus capsule dahil ito ay nagtataglay ng extra L-carnitine at coenzyme Q10 na pag-aralan na nila sa abroad kung papaanong ito ay nagpoprotekta against cellular damage. So try nyo po, available na yan sa merkado, yung may alpha, beta at gamma mangosteen. O, sa susunod na pag-ihi mo tingnan mo kung malinaw o mabula patingnan mo na rin yung ilalim ng dila mo, ganun na rin ang iyong mata. Take care. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Mag-iingat po tayong lahat. Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Kalat Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Kung ating titignan, natural o likas na sa atin ang sumulat. Bata pa lamang tayo ay tinuturuan na tayong sumulat upang mas madali nating masabi ang mga gusto nating sabihin at syempre upang matuto na rin. Ngunit sinasabi ng mga eksperto, ang simpleng pagsusulat pala ay isa na ring matatawag na therapeutic activity kung saan isang paraan para ito para mailabas ang ating stress at paraan rin para alagaan ang ating mental health. Sa pag-aaral ni Madeline Schoffel at mga kasama nito, sa 76 na family participants, 85% ang nagsasabing nakatutulong ang pagsusulat sa kanila upang matanggal ang kanilang stress at 59% naman ang nagsasabing itutuloy nila ang gawaing ito. Ayon naman kay Dr. Sarah Benz, isang occupational therapist, may 4 na pangunahing benepisyo ang makukuha sa pagsulat at paggawa ng journals. Una, ang pagsulat o paggawa daw ng journal ay maaaring makatulong sa paggamot ng ating depression. Ayon sa mga pag-aaral, ang pagsulat partikular sa pamamagitan ng expressive writing ay makatutulong sa pag-alis o bawasan ang sintomas ng iyong depression. Pangalawa, sa paraang pagsusulat ng mga positibong aspeto mo, pagsulat ng iyong kwento at past experiences at pagbuo rin ng mga positibong pananaw mula dito
ay maaari na bawasan ang sintomas ng iyong anxiety. Ito ay tinatawag na positive affect journaling. Pangatlo, ang pagsusulat at paggawa ng journal ay maaaring bawasan ang sintomas ng may mga post-traumatic stress disorder o PTSD o yung mga taong may mga traumatic experiences at iba pang mental disorder. Panghuli, maaari rin itong i-improve ang ating tinatawag na self-distancing o ang abilidad ng isang tao na makapagmuni-muni mag-focus sa mga nakalipas na mga emosyon, labis na iniisip at pangyayari. Pagbibigay din naman ng mga eksperto, maraming pamamaraan para maging epektibo ang iyong pagsusulat. Ngunit nakadepende pa rin ito sa compatibility ng coping mechanism ng isang tao. Kaya naman, sa simpleng pagsusulat ng ating journals, mas matututunan nating i-appreciate ang ating sarili at success sa ating buhay. Mailabas ang ating mga saloobin na hindi natin kayang sabihin at maging instrumento rin ito upang tayo ay manatiling emotionally stable. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV.
Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. RH Break Time! Oras, Miss Jackie O. 4:42. Yun. At ngayon mga kaibigan, dumako na po tayo sa mga report. Meron tayong update mula po sa Malacanang. Bagong merit-based scholarship program. Abay, inilunsad daw po ng gobyerno. Ba? Paano kaya are ha? Paano ba makapag-apply dito ano ha? Ating alamin sa report ni RH14. Let Narciso, Miss Let. Ray at Jackie, inilunsad nga ng pamahalaan ang Bagong Pilipinas Merit-Based Scholarship Program o BPMSP na layong palawakin ng access sa dekalidad na edukasyon para sa mga natatanging mag-aaral. Ginanap ang aktibidad sa Lawag City, Ilocos Norte, kung saan kinatawan si Pangulong Marcos ng kanyang anak na si House Majority Leader at Ilocos Norte Representative Sandro Marcos. Sa talumpati ng Pangulo na binasa ni Congressman Marcos, ipinaliwanag nito na sa ilalim ng programa, ang top 5 graduates ng bawat senior high school sa buong bansa mula sa mga pampubliko at pribadong paaralan ay magkakaroon ng pagkakataong makapag-aral sa mga high-performing higher education institutions at technical vocational institutions. Tututok ang scholarship sa mga kursong nakahanay sa hard-to-fill at high-priority sectors ng bansa para masuportahan ang pambansang kaunlaran. Isa sa katuparan ng programa sa pakikipagtulungan ng CHED, DepEd at TESDA at formal itong ilalatag sa pamagitan ng paglagda sa mga polisiya at guidelines ng BPMSP. Pakinggan natin si Congressman Marcos. Education is a right that must reach every Filipino, no matter how far, how poor, how marginalized, or how difficult. When we speak of inclusive education, we speak in measurable, concrete, and sustained commitments to bring opportunities and hope closer to our learners and every family. Si Ilocos Norte, Congressman Sandro Marcos. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. RH Break Time! Maraming salamat, Ms. Let. Samantala, Senator J.V. Ejercito dumipensa sa ethics complaint na inihain laban sa kanya. Detalye sa report ni RH28, Raymond Dadpaas. Laki Raymond. Jackie at Ray, walang batayan ng reklamong inihain laban sa kanya sa Senate Committee on Ethics. Ito ang deklarasyon ni Senador J.B. Ejercito kasunod ng ethics complaint na inihain laban sa kanya ni Attorney Elridge Aceron. Inireklamo siya dahil sa hindi nito pag-aksyon bilang chairman ng Senate Committee on Ethics sa reklamong inihain laban kay Senator Francis Chistes Cunero. Paliwanag ni Ejercito, totoong itinalaga siya bilang chairman ng komite, ngunit hindi pa ito nabubuo dahil hindi pa kompleto ang mga miyembro. Iisa lamang ang itinalaga ng mga kasapi ng minorya sa Senado. Sa katunayan ay wala pang reorganizational meeting ng Senate Committee on Ethics. At kahit man sabihin na nabuo na ang komite, hindi maaaring unahin ang reklamong inihain ni Attorney Aceron dahil pang-apat sa 5 naunang ethics complaint kay Escudero, kaya't batay sa rules ay unahin ang 3 nauna. Giit ni Ejercito bilang abogado ay dapat alam ito ni Aceron. Tumanggi si Ejercito na banggitin kung sino-sino pang mga senador na naharap sa ethics complaint maliban sa kanila ni Escudero dahil kailangan muna nilang tingnan kung may basihan ang mga nasabing reklamo. Ito si RH28, Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. RH Break Time!
Samantala naman, mga okay ito Paano ka lang ibaba ang 12% VAT? Ba? Hanggang saan kaya ibababa nito? Baka pwede 1% na. Pwede po ba? 0.5. Grabe kung ang laki-laki ng 12% VAT ano 0.5 po, pwede po. Biruin mo, tulad yan, kung magpapakarga ka ng gasolina, meron na ng fuel tax, meron pang value-added tax. Mantakim mo yun Tapos kung magmamaneho ka sa sakyan, meron pang road users tax. Puro na lang tam tax. Ano ba naman yan? Ating alamin sa report, ito daw pong 12% VAT ibababa daw po at tatalakayin daw po dyan sa komite sa Kamara. Ating alamin sa report ni RH12 Milky Rigunan. Milky. Ray at Jackie, mula mukhang imposible yung 1% bata, pero pag-aaralan ng House Committee on Ways and Means ang paano kalang ibaba ang 12% value-added tax. Ito ang tiniyak ni Marikina Representative Miro Kimbo, chairman ng komite. Sa report ng Congressional Policy and Budget Research Department, kaya umanong saluhin na ekonomiya ang posibleng revenue losses mula sa VAT reduction dahil sa inaasahang pagtaas ng konsumo at pagnanegosyo. Bukod pa dito, fiscally manageable at maaari pang magdulot ng positibong epekto na ekonomiya ang pagbaba ng VAT sa 10% mula sa kasalukuyang 12% sa kabila ng pagtutol ng Department of Finance. Ayon kay Kimbo, dapat balansehin ang maging epekto dahil lumabas sa report na ang VAT reduction ay magre-resulta daw sa mas mababang presyo na mga bilihin at mas mataas sa demand ng mga mamimili. Sabi ni Kimbo, pag-aaralan nila ang posisyon din ng DOF. Pero kung may puwang para pababain ang VAT, mas magandang ikonsidera para mapagaan ang gastusin ng mga mamamayan. Sa posisyon ng Department of Finance, pwedeng umabot daw sa mahigit 1 trilyon piso ang mawawalang kita ng gobyerno hanggang 2030 kung ibababa sa 10% ang kasalukuyang 12% VAT. Ako si Milky Rigunan. Dalawa na nga lang, Marimis, dalawa na nga lang ikakaltas dun sa VAT 10% na nga lang, di ba? Tapos ganun daw. Pero kung pag-uusapan ito ng mga economic managers sa Lakay Ray, malaki yung 2% na mawawala. Sige. Oo, alam mo, ang kita, maapektuhan daw ng husto. Pero ayun naman sa komite sa Kamara na pinamumunuan na ni Congressman Miro Kimbo, pag-aaralan nila. Ibig sabihin, mukhang pag ganito naman ikokonsidera, ibig sabihin maganda ang lagay na ekonomiya. Dapat lang daw matigil siguro yung maingay natin sa politika. Ayan, pag-uusapan, pag-aaralan. Pero na kay Ray at Jackie, parang imposible ang 1% VAT. Dudugtungan ko lang pala. Kailangan pala 10%. 1% minus 1%. From 12 to 10%. Yung akin lang naman, kiliti lang naman yun. Baka pwedeng gawin na lang ganon. Hindi naman mo masamang mangarap. Pero delikado yun. Baka bigla tayong tumimbuang. Oo, dapat balance rin kasi pag nagkaroon ng mga pag-aaral na ibaba, yung pagbubuwis, binabalansa din yan ng economic team at ng Kamara kung ito ay kakayanin din na ating ekonomiya. Ako si Milky Rigunan nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss Milky. Samantala, isang bangkay ng lalaki natagpuan sa Quiapo Pumping Station sa Maynila. Ganon? Detalye sa report ni RH27. Noche Kakas, Noche. Wala. Lakay Ray at Jackie, natagpuan lutang ang bangkay ng isang lalaki sa MMDA pumping station sa Muelia de la Quinta Street, Barangay 384 sa Quiapo, Lungsod na Maynila. Wala pang pagkakakilanlan sa bangkay ng lalaki na nakasuot ng brown shirt at black short pants na may black eyeglasses. Nasa stage of decomposition na Lakay Ray at Jackie itong naturang bangkay. Wala rin umanong nakitang sign of injury. Ayon sa MMDA utility worker, lumulutang ang katawan sa pumping station habang naghihiwalay sila ng basura.
hanggang sa ngayon, hindi pa rin matukoy ang pagkakakilanlan ng bangkay. Arit sa 27, at sika ka sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. RH Break Time! Thank you, Noche. Dati pa rin po mga balita. Umaasa naman ang mga Makabayan Block na mareresolba sa Lunes ang isyu ng teknikalidad ng paghahain ng impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito bang sinabi ni House Deputy Minority Leader Antonio Tino ng ACT Teachers Party List matapos na hindi agad tanggapin ng Office of the House Secretary General ay kalawasan ng impeachment complaint na nais silang ihain laban sa Pangulo. Ayon po kay Tino, idinulog nila ang reklamo sa tanggapan ni House Speaker Faustino D. III matapos na ipaalam na hindi may tuturing na officially received ang inihaing impeachment complaint dahil sa wala sa bansa ang House SecGen na si Cheloy Garafil na kasalukuyang nasa Taiwan. Iginit po ni Congressman Tino na kung hindi ito umaaksyonan sa Lunes, ay maaari manong lumabag sa sariling patakaran ng Kamarang Office of the Secretary General. Walang dahilan para hindi tanggapin. Kung hindi ito tanggapin, labag yun sa rules at mukhang may ibang intention yan. Pero hindi natin pangunahan. Nilinaw ho ng tanggapan ni Garafil na matagal nang naka-schedule ang biyahe ng opisyal diyan po sa Taiwan na nagkataon lamang na sumabay sa planong pag-aayon ng ikalawa at ikatlong impeachment complaint laban kay Pangulong BBM. Handa umanong tumestigo si dating Congressman Zaldico sa ikatlong impeachment case na ihahain laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay dating Congressman Mike Defensor, si Ko ay papayag na magbigay ng testimonya sa pamamagitan ng teleconference. Gayunman, nabigo ang grupo ni Defensor na maisumite ang impeachment complaint nitong Huwebes matapos tumanggi si House Office of the Secretary General Executive Director Jose Marmoy Salonga na tanggapin ang dokumento. Paliwanag ni Salonga, wala sa bansa si Secretary General Cheloy Garafil at wala siyang otoridad na tumanggap ng reklamo. Dahil dito, sinabi ni Defensor na maghahain sila ng kaso laban sa Office of the Secretary General habang pinag-aaralan ang mga susunod na hakbang, kabilang ang posibilidad ng muling paghahain ng impeachment complaint. RH Break Time! Kinalampag naman ng Bayan Party List Congressman Percy Sendanya ang Department of Migrant Workers na agaran daw pong alamin at imbestigahan ng kalagayan ng mga Pilipinong domestic workers na ipinadala sa South Korea sa ilalim po ng isang pilot program. Kasunod po ito ng pag-aaral ng Jeju National University na karamihan daw po sa mga kalahok nitong Pilipino ay nakaranas daw po ng labis na trabaho at mababang sweldo. Sa naturang report ng may mga OFW na inatasang gumawa ng mga trabahong wala naman sa kanilang job description at kumikita lamang sila ng halos kalahati ng karaniwang sweldo ng mga South Korean. Ayon pa kay Congressman Sendanya, nakababahala daw po ang ganitong sitwasyon lalo't nagaganap ito sa isang maunlad na bansa na may malinaw na labor standards. Samantala, walang record o impormasyon ng Bureau of Immigration na nasa Cambodia na umano ang gaming tycoon na si Atong Ang. Sa pagtatanong ng DZRH News kay Immigration Spokesperson Dana Sandoval, sinabi niyang wala pa silang natatanggap na anumang update kaugnay ng ulat na nasa Cambodia ang negosyante. Nanindigan ng Immigration na wala sa kanilang tala ang pagbiyahe ni Ang palabas ng bansa batay sa monitoring sa mga international ports of entry at exit. Una nang sinabi sa DZRH ng BI spokesperson na hindi nila inaalis ang posibilidad na nakalabas na ng bansa si Ang sa pamamagitan ng backdoor. Matatanda ang sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na may impormasyon ng pamahalaan na posibleng nagtatago si Ang sa Cambodia o Thailand. RH Break Time! Samantala naman ay tala na po sa 765 ang mga pagyanig sa Sultan Kudarat simula nung Lunes. Ayon po sa Feebox, kanilang hong alas 6 ng umaga, abay 30 mga pagyanig ang nadagdag sa bilang na may lakas na magnitude 1.4 hanggang magnitude 5.2.
Una pong sinabi ni FIVOX Chief Dr. Teresito Bacolcol sa DZRH na ito'y tinatawag po nilang earthquake sequence dulot po ng paggalaw ng Cotabato Trench. Muli nagpaalala ang ahensya na maging handa at gawin ng duck, cover and hold sa posibleng epekto ng sunod-sunod na lindol o pagyanig sa naturang probinsya. Samantala, pinalawak ng Department of Agriculture ang 20 pesos per kilo rice program sa Aklan kung saan inaasahang makikinabang ang humigit kumulang 85,000 na mga individual. Saklaw ng programa ang minimum wage earners, magsasaka at mangingisda, senior citizens, solo parents, 4-piece beneficiaries, person with disabilities at mga miyembro ng transport sector. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chula-Real Jr., layunin ng programa na mapagaan ang gastusin ng mga pamilya at pagtiyak na patas na kita ng mga magsasaka. Ang munang bigas ay mula sa buffer stocks ng National Food Authority o NFA na direktang bumibili ng palay mula sa local farmers. Unang inilunsad ang programa sa Aklan noong 2025. RH Break Time! Dalawa ang kumpirmadong namatay sa nangyari namang banggaan ng tricycle at bus sa kabaan po ng highway, Barangay Parang, Calapan City, Oriental, Mindoro. Ayon po sa Calapan City Police Station, kasama sa namatay ang driver po ng tricycle at isang sakay nito, habang sugatan naman ang iba pang pasahero ng bus. Batay sa paunang investigasyon, binabagtas daw po ng tricycle ang Barangay Lazareto nang bigla itong mawalan ng kontrol. Dahilan para mapunta sa kabilang lane at doon naman nabangga ng paparating na pampasaherong bus. Sinubukan pang dalhin sa ospital ang tumilapong biktima, subalit dineklarang dead on arrival. 4 na sundalo ang nasawi habang isa ang sugatan sa pananambang ng hindi pa nakikilalang grupo sa Lanao del Norte kaninang umaga. Sa report ni RH19 June de Makutak, nakasakay ng isang private vehicle ang mga sundalo para lamang sana mamalengke sa barangay Liningding, Munay, Lanao del Norte nang bigla silang paulanan ng bala. Agad namang rumisponde ang mga sundalo mula sa 44th Infantry Battalion sa ambush area. Sa ngayon, hindi pa pinapangalanan ng mga sundalong biktima habang ito ay ipinagbibigay alam pa sa kanilang mga kamag-anak. Nagpapatuloy rin ang manhunt at investigasyon sa nasabing pag-atake. RH Break Time! Sa ating pong Break Time Global News, Board of Peace ni US President Donald J. Trump formal nang inilunsan sa World Economic Summit sa Davos. Report mula kay James Galange. James. Lakay, formal na inilunsad kahapon ni United States President Donald Trump kasama ng iba pang world leaders ang International Charter na Board of Peace sa ginanap na 2026 World Economic Forum sa Davos, Switzerland. Ito yung mga pinangako ni Trump matapos ang sigarot sa Gaza, ang pagbuo ng isang international body para sa reconstruction ng Palestinian territory. Dagdag pa ni Trump, layo din mo nito na mapanatili ang kapayapaan sa Middle East at siya rin may pagtulungan sa United Nations para naman tuguran ng iba pang global conflicts. Samantala, isa na nga sa mga bansa nagpakita ng suporta sa binong international body ay ang Ukraine na sinundan naman ng Saudi Arabia, Turkey at Egypt. Habang nauna na rin sinabi Trump na inimbitahan niya rin iba pang naungunang bansa gaya ng Russia, ngunit balak pa muna itong pag-aralan na naturang paanyaya. Nagpahayag naman ng hindi pagsang-ayon sa invitation si French President Emmanuel Macron na agad din namang sinagot ni Trump. Pakinggan natin. Oh, did he say that? Well, nobody wants him because he's going to be out of office very soon. So, that's all right. What I'll do is if they feel like Costco, I'll put a 200% tariff on his wines and champagnes, and he'll join. But he doesn't have to join. If he said that, you're probably giving it to me a little bit differently. But if he actually did say that, but as you know, he's going to be out of office in a few months. Sa ulat ng isang international news agency, inaasahang dadami pa sa mga susunod na araw ang mga bansang magpapahayag ng kanilang pagsuporta o di naman kay pagtutol sa naturang Board of Peace. Ito si James Galangi ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, James. RH Break Time. At sa sports, Alex Ayala maglalaro sa kauna-unahang Philippine Women's Open. Detalye sa report ni Millie Borja. Millie. Kukumpletuhin ni Filipina tennis star Alex Ayala ang listahan ng mga malalarong lalahok sa kauna-unahang Philippine Women's Open. Ayon sa anunsyo ng mga organizer ng torneo, Miyerkules ng gabi.
Kinumpirma ni Iyala ang kanyang paglahok sa WTA 125 tournament pagkalapag niya sa NAIA Terminal 3 matapos ang makasaysayang paglahok sa Australian Open. Ayon kay Iyala, umaasa siyang susuportahan ng mga Pilipino ang kapwa nito mga Filipina tennis player. Aniya, isang mahalagang milestone para sa Philippine tennis ang pagdaraos ng naturang torneo. Nakasiguro sa Iyala ng pwesto sa torneo matapos siyang bigyan ng wildcard entry ng mga organizer ng Philippine Women's Open. Bukod sa kanyang debut sa Australian Open, nagwagi rin ang 20-year-old tennis star sa Yvonne Golangong Coley Trophy sa Kuyong Classic sa kanyang Australian swing. Gaganapin ang Philippine Women's Open sa bagong ayos na Rizal Memorial Tennis Center mula January 26 hanggang 31. Magsisimula naman ang qualifying matches para sa singles draw ng torneo sa weekend na may mga tiket na maaaring bilhin sa pamamagitan ng SM Tickets. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Miss Millie Borja. Sa ating showbiz, Taylor Swift gagawa daw po ng kasaysayan bilang youngest female artist sa Songwriters Hall of Fame. Ating alamin, meron pang binabanggit Cat's Eye, magpe-perform naman sa 26 Grammy Awards. Wow. Mula kay Miss Angelica Cosme. Miss Angelica. Panibagong milestone sa karera ni pop superstar Taylor Swift dahil mapapabilang na ang Grammy-winning singer sa Songwriters Hall of Fame. Sa edad na 36, siya ang youngest female artist sa listahan. Ilan pa sa 2026 inductees ay sina Alanis Morissette, Gene Simmons and Paul Stanley at Christopher Tricky Stewart. Nananatili namang si Stevie Wonder ang pinakabatang artist na napabilang sa Songwriters Hall of Fame at the age of 33 noong 1983. Nakatakdang ganapin ang Songwriters Hall of Fame induction ceremony sa June 11 sa New York City. Samantala, Hands off, Gabriella. Gabriella, hands off, Gabriella. for the first time, magtatanghal sa Grammy Awards ang multinational girl group na Cat's Eye na pinamumunuan ng Filipina singer-dancer na si Sofia La Forteza. Bukod sa gnarly hitmakers, 8 pang acts ang magtatanghal sa Special Best New Artist segment para sa 68th edition ng prestiyosong award-giving body na kasado na sa February 1. Para sa taong ito, sina Kendrick Lamar at Lady Gaga ang may pinakamaraming nominasyon. At yan ang latest sa mundo ng mga sikat. Ito po ang inyong showbiz angel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. So, Pilipina pala yun. Yung isang member nila, which is yung leader din nila, Lakay, is Filipina. Ang kanyang nanay ay si Carla La Forteza, isang theater actress din. Anong probinsya kayo mga yan? Hindi ko na Hoy, nako! Abay, nagpaparamdam-paramdam na ngayon ng, although malamig-lamig pa naman. Pero para paramdam na yung yung init ng araw eh. Ha? medyo umaano na ba, Lakay, yung nagpaparamdam na naman yung heat index. Oo, di ba? Diyos me, wag naman sana. Baka pwede naman buong taon medyo may kalamigan. Ha? Sana naman si Amihan lagi nandiyan sa tabi natin para naman laging sumisimo yung malamig na hangin. Medyo bawas tayo sa kuryente. Oo, di ba? Hindi nga napag-airplane ba kasi sa gabi malamig-lamig pa eh. Bubuksan mo lang yung bintana eh. Maghahanap ka na ng kumot pagdating ng madaling araw. Nako naman Hoy, salamat to sa matumutok po sa programang Break Time. Thank you sa buong person ng DZRH News Team. Anyo po mga lingkod, sina Ray Sibayan. At ito po si Jackie Resho. Sa ngalan po ninala kay Mayor Deo Macalma. At sabi dito, mukhang bakasyon grande si Miss Thea. Sa ngalan din ni Miss Thea Pecho Corpus. Para pa rin po sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Pilipinas ang oras, alas 5:05. Ang oras ay hatid sa inyo ng ENTs. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ng kaldero. Tanggaling for everyday.
Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling